Good morning mga ka-chicken. Ito naman tayo sa ating munting manukan at sa ngayon pakita ko po sa inyo ang ito na lang po ang natitira sa mga manok ko gawa ng kung makita niyo po sa previous video ko na marami po tayong mga heritage chicken. Ngayon, ito na lang po ang natira. Papakita ko po sa inyo kasi gawa nung di ko po siya naalagaan ng Di ko po siya naalagaan ng maayos gawa nung wala po ako dito sa bahay. May malayo ang trabaho ko. Gawa, si Mrs. ko busy din. Kaya ito na hinto sa ibahagi ko po sa inyo yung karanasan ko nung nag-heritage chicken pa ako. Ikikwento ko lang sa aking previous videos kung bakit nahinto din yun. Kasi unang-una po, nag pure feeds po talaga ako. Hindi po talaga ako nag-organic o nag-search kung ano po mga magandang ipakain para po makatipid. Nung una kasi maganda po ang production ng eggs niya nung time na yon. Hindi ko lang sabihin ko anong feeds na basta commercial feeds po yun. Maganda po talaga ang Pero ang resulta naman po, kulang po talaga ang profit. Bali, ang outcome, nag-negative po ako. Kaya po, sa time na yon, kinapos na po ako ng budget sa patuka. At yun, at nagkataon din na may nag-offer sa akin trabaho sa malayo, ginagab ko na po yun. Kaya po, tigil po yung sa pagmamanok ko. Pero, alam nyo guys, nakakatuwa po talaga pag nag-alaga kayo ng mga maraming manok. Nakakawala po talaga ng stress. Totoo po yun. Nakakawala po talaga ng stress. Wala pong kapalit. So kung mahilig ka talaga sa pag-aalaga ng mga hayop, tulad ng manok, baboy, kung anumang klaseng hayop na yan, ma doon mo talaga masusukat kung ano talaga yung kung sa madaling salita, nakakawala talaga ng stress. Totoo po talaga yun. Pero, nakaka-stress din pag naubusan ka na ng budget sa patuka. Yun, doon na ka tapos wala kang market. Yung time na yun, okay naman sana kasi kasagsagan pa yung time na yun sa nag-alaga pa ako, kasagsagan pa ng maraming bumibili sa online ng eggs. Nag-eggs production po kasi ako noon kasi nagbe-breeding pa ako, nagpaparami. At biglang humintong nangingitlog yung manok ko. Kasi yung time na yun may nag-offer din na itong feeds na to, maganda to. Commercial din siya pero medyo mababa sa una kong patuka. Ngayon, bigla kong pinalitan yung patuka kong. Yun pala ang resulta, kaya charge to experience kung kayo guys na wag nyong biglain na palitan yung patuka ng mga hayop nyo o mga alaga nyo, lalo na sa mga paitloging manok kasi po naka-epekto po talaga sa kanya. Yung time na yun, hindi po talaga sila nangingitlog. Ilang days hindi nangingitlog, kaya doon ako kasi nawala na ako ng income. Kaya binalik ko yung feeds nila, unti-unting matagal pa bago matagal bumalik. Ayun talaga, medyo nalugi talaga ko. Kaya sa akin lang, advice ko na lang din sa mga nagmamanukan, sa mga nag-alaga ng mga heritage chicken, mag-research po talaga tayo kung anong mga magagandang pagkain, maraming protein o observe natin kung yung nakakamura tayo. Halimbawa, mga organic food, uso na ngayon mga organic food o mga kung anong mix na lang para po nakakamura tayo. At saka, pagpakain natin, i-observe din natin kung maganda ba to, nangingitlog ba yung manok natin, tumigil ba, ganun. May mga observation po tayo, hindi pa lang na kain lang tayo ng pagkain o porket kumakain sila,
Tapos yun pala hindi na pala wala na palang production. Yun pala yun ang na-experience ko nung time na yun at saka totoo nalugi po talaga akong time na yun. At saka may nag-offer sa akin, iulitin ko, may nag-offer sa akin ng trabaho sa malayo at yun ginagab ko na at yun napabayaan na yung ano ko, mga manok ko kasi busy na din si Mrs. wala nang nag-alaga. Yun pa. At ngayon, pagbalik ko, gusto ko sanang mag-alaga uli. Pero pero kailangan ko ng pag-aralan kasi kung anong mali natin nung una, siyempre i-upgrade natin yung sarili natin, yung pag-aalaga natin. Siyempre, tulad nung nakaraan, nag-pure feeds ako. Sa ngayon, may mga nakikita akong ano na maganda naman pag organic, may mga paraan para makatipid tayo. Ayun na lang ginagawa ko. At saka ngayon, may mga native ako. Yun, padadamihin ko to. Yan, pinapakain ko. Yung isa, yan, yung kinukuha ko. Itong kinukuha ko ngayon, ito yung mga anak ng upgraded na din. Native siya, pero Rhode Island din yung ano niya, yung mga roster nila. Yan. Yan yung hinawakan ko ngayon. Kasi mailap sila kasi hindi naalagaan. Nandun na sila sa malayong huli ko na lang. Baka masanay na bumalik dito sa kulungan na ginawa. Ayan, bago lang din ang kulungan din kasi nasira na din yung unang kulungan ko at saka yung sa makita nyo sa previous na video ko. Ayun, may ano talaga yan, may bakod yan dyan, nakapaligid. At yun, pinaano ko siya kasi parang mailap pa. Yan, kinukulong ko muna. Pag medyo maano na siya, pag hindi na siya mailap, pwede natin pakawalan. Kasi dito medyo maluwag pa, pwede pang magpakawala ng mga manok eh. Di pa gaanong tikit-tikit yung bahay. Yun lang guys. Papayo ko na lang sa mga nagsisimula pa lang nagmamanok na kung maaari, huwag kayong basta-basta na mag-alaga lang na wala nang research kung anong dapat gawin. Dapat sa pag-aalaga talaga kailangan marami kang research. Kasi pag dumami na yan, kung balak mo naman padamihin, pag dumami na yan, yun mamblema ka na sa pagkain nun kasi magastos po talaga, totoo lang. Magastos po talaga ang pag-alaga ng manok. Okay lang kung pa isa, 5, 3, 2, ganun. Kayang-kaya pa yan. Pero kung dumami na talaga, balak mo talagang parang pang-business mo na talaga, pang-konsumo or pang-business na din, pag dumami na yan, medyo kailangan mo talagang mag-research kung anong magandang pakain, kung i-pure feeds mo ba talaga yan, kung ano, kaya ba, at saka ang pinaka-importante talaga mga ka-chicken, ano talaga, yung pagmamarket. Yung talagang pinaka-importante talaga. Kailangan mo talagang hanapin kung saan mo siya maibinta o saan mo siya mag-dispatcha. Yung talagang pinaka-ano. Sa akin naman dati, egg production ako. Doon sa online, malakas pa dati yun. Malakas pa. Kaya yun na anuan ko, nakapag-produce pa ako ng itlog, nakapagbenta pa ako. Hanggang sa humina na din kasi sa dami na din sigurong sa dami ng dami ng bumibili ng dami ng mga kompetensya, ay medyo humina na din. At doon ko na pagtanto na kailangan talaga pag mag-alaga ka, isipin mo talaga na kung saan to i-market, sa anong papakain ko dito, balang araw pag dumami na ito, kaya ko ba to pag i-pure feeds? Kung sa tingin ko talaga, kung
nagsisimula ka pa lang naman, hindi ka pa gaya na iba na mga sikat na vlogger na, sikat na nagmamanok, nakilala na sa YouTube, kilala na sa mga videos nila, na yung mga ano na sila, sikat na sila. May kumukuha kasi doon na tinatawag natin mga nung nag-o-offer na sa kanila na sila na lang kukuha. Yun, yung mga ano na sila, may mga buyer na talaga sila nang kumukuha. Tulad nun, maganda yun. Yan na guys.